Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1361 hanggang Kabanata 1370. Kabanata 1361. Sok! Ang lakas ni Li Chenfeng ay nasa huling yugto na ng kaharian ng makalangit na tao. Kahit na ang lalaking ito ay may malaking lakas sa pakikipaglaban, wala siyang halaga sa harap ni Li Chenfeng. Malamig na ngumisi ang grupo ng mga henyo mula sa lungsod ng imperyo habang nakatingin kay Li Chenfeng. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng huling yugto ng kaharian ng makalangit na tao at ng tuktok ng Joding kay Yehan na nanginginig dahil sa alikabok at hangin. Kahit na mas malakas ang lakas ni Yehan sa pakikipaglaban, hindi niya ito mababawi. Sa pagitan ng langit at lupa, patuloy na bumagsak kay Yehan ang mga alon ng nakakatakot na presyon. Sa itaas ng kanyang ulo, malamig at mayabang ang ekspresyon ni Li Chenfeng. Isang pinagsama-samang tuktok. Kahit na ang isang master sa gitnang yugto ng kaharian ng makalangit na tao ay kailangang gawin ang kanyang makakaya upang labanan ito. Gayunpaman, habang nakatingin sa binata na dumura ng dugo sa lupa, malamig na ngumiti si Li Chenfeng at ang kanyang mga paa ay humakbang ng mabilis sa kawalan. Sa isang pagsabog, ang nakakatakot na kapangyarihan ay patuloy na bumaba mula sa langit, pinipigilan ang katawan ni Yehan. Lumuhod. Sa isang iglap, isang nakakahiyang at makapangyarihang tinig ang kumalat sa buong langit. Lumuhod. Ang dalawang salitang ito ay nagmula sa itaas ng langit, at ang nakakatakot na presyon ay gamulong pababa, na nagdulot ng isang may sakit na itsura sa maputlang mukha ni Yehan. Dinurog ng kapangyarihan. Ngunit lumuhod. Posible ba iyon kay Yehan? Li Chenfeng? Isa kang putang inang tae, at karapat-dapat mo ba akong lumuhod para sa iyo? Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo, ang kanyang katawan ay tuwid na parang pino, walang pagyuko, at walang pakialam na tinitigan si Li Chenfeng. Kahit na halos hindi niya kayang labanan ang presyon mula kay Li Chenfeng, ang pagpapaluhod sa kanya ay parang isang pangarap lang. Nang lumabas ang walang pakialam na tinig ni Yehan, sa susunod na sandali, mula sa katawan ni Li Chenfeng, isang nakakatakot na aura ng pagpatay ang kumalat sa mundo, mabangis na tinatakpan si Yehan. Biglang naging malamig at walang awa ang mukha ng kalaban, mapangwasak. Naramdaman ng nakamamatay na aura na inilabas ni Li Chenfeng, nanigas ang mga mata ng maraming mga batang masters mula sa lungsod ng imperyo. Ang lalaking ito ay may lakas ng loob, ngunit ngayon ay lubos na niyang inis si Li Chenfeng. Susunod, hindi lang siya hihiyaan ni Li Chenfeng. Gamit ang lakas ni Li Chenfeng, ang pagpatay sa kanya ay hindi gaanong mahirap kaysa sa pagpatay sa isang aso. Sa itaas ng kawalan, ang mga mapang uyam na mga tingin ay bumagsak kay Yehan, na talagang nagalit kay Li Chenfeng. Marahil sina Xiao Yuangang at Leng Xingmo lang ang makakapigil sa kanya dito. Tungkol kay Yehan, tiyak na agad siyang papatayin ng galit na si Li Chenfeng. Hoy, Bing Cube? Isang mabuting lalaki siya, ngunit sayang at papatayin siya ni Li Chenfeng. Ngumisi si Xiao Yuangang at sinabi kay Leng Xingmo na hindi kalayuan sa kanya. Maganda. Malamig na sagot ni Leng Xingmo, ang kanyang mukha ay nanatiling labis na malamig. Tinitigan ni Li Chenfeng si Yehan sa lupa, ang kanyang mga mata ay malamig, at isang nakakatakot na intensyon sa pagpatay ang binalot sa kanya, at sinabi, dahil hinahanap mo ang iyong sariling kamatayan, ngayon ay tutulungan kita. Sa isang iglap matapos sabihin ito ni Li Chenfeng, isang pilak na liwanag ang kumislap sa kanyang kamay, ang matalas na espada ay nakatakas. At isang nakakatakot na aura ng paggamit ng espada ang gamulong, nadama ang matalas na kapangyarihan, maraming tao sa langit ay umatras ng kaunti. Bilang si Li Chenfeng sa huling yugto ng kaharian ng makalangit na tao, kung siya ay gumawa ng isang hakbang, ito ay magiging lubhang nakakatakot. Lag-itik. Ang nakakatakot na espada ay humiwa mula sa langit, at ang liwanag ng espada ay namangha sa mga mata ng mga tao mula sa lahat ng direksyon. Ang walang kapantay na karangyaan nito ay nagdala rin ng isang lubhang nakakatakot na kapangyarihan sa pagpatay, na parang maaari nitong burahin ang mundo gamit ang isang solong espada. Matapos ang nakakatakot na pag-atake ng espada, ang katawan ni Yehan ay lumilipad din kasama ang enerhiya ng espada. Nahaharap kay Li Chenfeng, isang master sa huling yugto ng kaharian ng makalangit na tao, si Yehan ay walang pag-aalinlangan.
Sa isang iglap nang lumilipad ang enerhiya ng espada, isang malakas na puwersa ng espada ang inilabas mula sa kanyang katawan sa isang iglap, at ang kapangyarihan ng espada ng buhay at kamatayan ay tumama sa langit. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng siyam na antas ng pakikipaglaban ay sumabog din mula sa katawan ni Yehan, at doble ang lakas ng pakikipaglaban ay tumago sa kanyang buong katawan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yehan na ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay kasing lakas ng kaya niyang tiisin. Lag-itik. Pagkatapos, ang kapangyarihan ng ginto ay sumabog, tinalikuran ni Yehan ang espada ng Moni, at ginamit ang espada ng mahabang buhay na bihira niyang gamitin matapos makarating sa mundong ito. Ang espada ng mahabang buhay na sinamahan ng intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay magiging mas malakas. Kasama ang pinakamatulas at walang kapantay na kapangyarihan ng ginto sa mundo. Ang lahat ng uri ng kapangyarihan ay nagtipon sa espada ng mahabang buhay, at bigla, ang espada ni Yehan ay nagangat sa langit, tinutungo ang nakakatakot na espada ni Li Chenfeng at sumalakay. Hehe, nahaharap kay Li Chenfeng, talagang may tapang na manggahas na gumamit ng espada. Habang pinagmamasdan ng binata na nagpakawala ng kanyang espada sa langit mula sa lupa, ang mga magaan ng ngiti ay nakatitig sa kanya at kay Li Chenfeng. Nakatitig, nahaharap kay Li Chenfeng, isang master sa huling yugto ng kaharian ng makalangit na tao. Ito ay isang uri ng tapang na magpakawala ng espada, ngunit ang tapang ay walang lakas, at walang makapagbabago sa kapalaran ng kamatayan. Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng panig, ang espada na iwinasiwas ni Li Chenfeng mula sa langit ay may kapangyarihang iling ang buong mundo, at bagaman ang espada ni Yehan ay ginamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit kung ikukumpara sa espada ni Li Chenfeng, mukhang medyo mahina pa rin ito. Ito ay, intensyon ng espada. Kabanata 1362. Bigla na lang, ang titig ni Leng Xingmo ay bumagsak kay Yehan na parang nag-aalab na apoy, dahil mula sa katawan ng kalaban, nadama niya ang presensya ng intensyon ng espada. Bilang isang mandirigmang may espada, pinapangarap ni Leng Xingmo na balang araw ay makapasok din siya sa hangganang ito. Ano? Intensyon ng espada. Nang marinig ang pagsigaw ni Leng Xingmo, gulat na napatingin si Xiao Yuangang sa kanya. Nang tumingin sila kay Leng Xingmo, ang figure ni Leng Xingmo ay nawala na sa kanilang harapan. Sa sumunod na sandali, isang nakakakilabot na tunog ng pagbangga ang nagmula sa kawalan, at isang walang awang alon ng hangin ang dumaan sa langit na parang isang malakas na hangin, na nagparamdam sa lahat ng isang nakakakilabot na puwersa na sumasalpok sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, ang ikinagulat ng mga nakapalibot na mata ay sa ilalim ng pagbangga ng espada, si Li Chenfeng, na dapat sana'y papatay kay Yehan, ay hindi mapigil ang umatras ng 4 o 5 hakbang sa kawalan bago tumigil. Si Leng Xingmo ang nakialam. Sinundan ng lahat ng mata ang direksyon ni Yehan. Sa harap niya ay nakatayo si Leng Xingmo, na nakasuot ng itim at may malamig na ekspresyon. Gayunpaman, si Leng Xingmo ay hindi humugot ng kanyang espada, ang kanyang mapagmataas na kilos ay parang isang mandirigmang may espada na nakatayo sa tuktok at nakadarama ng kalungkutan, na nagdulot sa mga tao na tumingin sa gilid. Leng Xingmo, ano ang ibig mong sabihin? Madilim ang mukha ni Li Chenfeng. Ang kanyang espada kanina ay kayang pumatay kay Yehan, ngunit biglang nakialam si Leng Xingmo. Kahit na ang kalaban ay hindi humugot ng espada, ang walang hanggang enerhiya ng espada, ay halos hindi niya makayanan. Sa mundo, ang mga mata ng lahat, kabilang si Yehan, ay nakatingin din kay Leng Xingmo. Bakit niya hinarang si Li Chenfeng? Gayunpaman, nahaharap sa madilim na titig ni Li Chenfeng, hindi pinansin ni Leng Xingmo ito, lumingon upang tumingin kay Yehan, at mahinang nagtanong, "Ye ba ang iyong apelyido, Yehan?" Nang marinig ito, sumagot si Yehan, "At ano naman? Dahil Yehan ang iyong pangalan, sapat na iyon." Kaunting salita lang ang sinabi ni Leng Xingmo, at makikita na hindi siya isang taong madaldal. Agad na lumingon si Leng Xingmo at tumingin kay Li Chenfeng at walang pakialam na sinabi, "Li Chenfeng, ang taong ito, ililigtas ko ngayon, Leng Xingmo. Kung mayroon kang anumang opinyon, maaari kang lumapit at tanungin ang espada sa aking kamay." Pagkalabas lang ng mga salitang ito, nagulat ang mga tao sa mundo. Gusto talagang iligtas ni Leng Xingmo ang binata, at maging sumalungat pa kay Li Chenfeng. Bakit? Natigilan ang grupo ng mga henyo mula sa lungsod ng imperyo matapos makita ang tagpong ito, at hindi rin nila maintindihan ang eksena sa kanilang harapan. Nadama mo ba? Ipinakita ng lalaking iyon ang kanyang intensyon ng espada kanina, marahil kaya kumilos si Leng Xingmo. Intensyon ng espada, ang ganitong uri ng napakataas na paraan ng pag-atake, ang landas na pinapangarap ng mga mandirigmang may espada.
Sa ilalim ng estado ng pagkakaisa, hindi pa naririnig na may nakauunawa ng intensyon ng espada, ngunit si Yehan, isang taong nagtipon sa tuktok, ay nakapasok na sa intensyon ng espada, lampas sa hangganang ito. Nang marinig ang mga salitang iyon, maraming tao ang nagulat. Maging si Li Chenfeng ay may gulat sa kanyang mukha. Sa pag-atake ni Yehan kanina, kahit na halo-halo ito, ang malakas na intensyon ng espada ay hindi maitago. Ito ang intensyon ng espada, kung hindi ito nabanggit sa sandaling ito, madaling baliwalain ng mga tao ang puntong ito. Pagkatapos ng lahat, ang espada ni Li Chenfeng kanina ay napakalakas, napakasakit na lubos nitong maduraj ang pag-atake ni Yehan at supilan siya sa lahat ng direksyon. Ngunit, talagang dahil ba dito ang pagkilos ni Leng Xingmo? Tiningnan ni Li Chenfeng si Leng Xingmo, at malamig na sinabi, Leng Xingmo, gusto mo ba talagang protektahan siya? Nang marinig ito, malamig na sinabi ni Leng Xingmo, ayaw kong ulitin ang mga bagay-bagay. Kung may manggahas na saktan siya rito ngayon, ang espada ko, Leng Xingmo, ay tiyak na papatay sa kanya. Ang mga salitang ito ay napakamapangwasak na imposibleng hindi maniwala. Gaano kabilis at kalupit ang espada ni Leng Xingmo, alam ng lahat ng mga batang masters sa lungsod ng imperyo, kahit na ang mandirigmang may espada na si Li Chenfeng ay nasa harap ng mandirigmang may espada na si Leng Xingmo, hindi siya huhugot ng espada upang harapin si Leng Xingmo maliban kung kinakailangan. Xingmo, dahil ang espada ni Leng Xingmo ay dapat uminom ng dugo, at ang teknik ng espada ni Leng Xingmo ay isang nakamamatay na pag-atake ng espada para sa maraming mga batang masters sa lungsod ng imperyo. Kung hindi ka mag-iingat, mamamatay ka sa ilalim ng malamig na espada ng bituin. Tungkol naman kung manggahas bang pumatay si Leng Xingmo sa kanila, ang mga henyo mula sa lungsod ng imperyo, hindi na kailangang pagdudahan iyon, dahil sa likod ni Leng Xingmo, mayroong isang lubhang nakakatakot na pag-iral, gamit ang kanyang suporta, kahit napatayin ni Leng Xingmo si Li Chenfeng, ang mga miyembro ng pamilya Li sa lungsod ng imperyo ay hindi manggahas na magsalita. Nang marinig ang mga salita ni Leng Xingmo, bahagyang pangit ang mukha ni Li Chenfeng, ngunit si Leng Xingmo ay isa sa mga taong kinatatakutan niya. Sa paligid niya, kumikislap ang mga mata ng mga henyong iyon mula sa lungsod ng imperyo, sinusuportahan ni Leng Xingmo. Sino ang mga ngahas na hominin siya, maliban kung ang mga malalaking tao ay magkakasama, ngunit sa ganitong paraan, tiyak na kanilang lilaitin si Leng Xingmo at ang malamig na ice cube na ito, at ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Hoy, Ice Cube? Dahil mas gusto ko ang iyong hitsura. Sige, bibigyan kita ng mukha, ang taong ito, ako, Xiao Yuangang, ay hindi gagalaw ng isang hibla ng buhok niya ngayon. Sa sandaling ito, ngumisi si Xiao Yuangang ng isang ngiti, ngunit nang mahulog ang kanyang mga mata kay Yehan, mayroon ding isang pinigilang lakas ng pakikipaglaban na sumisibol. Nang marinig ito, ang malamig na mga mata ni Leng Xingmo ay tumingin kay Li Chenfeng. Nang makita ito, malamig na umungol si Li Chenfeng, at sinabi, Leng Xingmo, ngayon ay hindi ako nagsisikap na magbigay ng mukha para sa iyo, ngunit upang bigyan ka ng mukha. Ang mukha ng Emperor Master, ngunit hayaan mong sabihin ang isang pangit na bagay, kung makaharap ko siya sa susunod na pagkakataon, pupugutan ko ang kanyang ulo gamit ang isang espada. Magaan na sinabi ni Leng Xingmo, kung may susunod na pagkakataon, natatakot akong wala ka ng lakas ng loob na saktan siya gamit ang isang espada. Maghintay tayo at makita. Iwinagayway ni Li Chenfeng ang kanyang mahabang manggas at magaan na bumaba sa halimaw na hayop, malamig na tinitingnan sina Leng Xingmo at Yehan. Nang makita ito, tiningnan ni Leng Xingmo si Yehan at walang pakialam na sinabi, pero na, huwag mo nang itanong kung bakit, marahil malalaman mo kapag nakarating ka na sa lungsod ng imperyo. Salamat sa iyong tulong ngayon, ngunit bago ako umalis, kailangan ko munang pumatay ng 2 tao. Muling tiningnan ni Yehan ang likod ni Leng Xingmo, at pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay bumagsak sa matandang multo ng bangkay na si Yin at City Lord Liu. Sa kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay biglang naging mapangwasak, siya ay mapapahiya ng ganito, at halos mawala ang kanyang buhay, lahat dahil sa 2 lalaking ito. Sa lupa, naramdaman ng matandang multo ng bangkay at City Lord Liu ang titig ni Yehan sa kanila, nanginginig ang kanilang mga puso, ang kanilang mga ekspresyon ay lubhang nagbago, at nagmadali silang tumakbo patungo sa malayong kawalan. Kung gusto mong umalis, iligtas ang iyong buhay. Kabanata 1363. Isang nakakakilabot na intensyon sa pagpatay ang inilabas mula sa katawan ni Yehan. Habang nakatingin sa mga likuran ng multo ng bangkay at City Lord Liu, ang figure ni Yehan ay mabilis na parang hangin, at mabangis siyang humahabol sa kanila. Lag-itik.
Inihulog ni Yehan ang kanyang espada, at ang matalas na gintong kapangyarihan ay nagtipon sa espada ng mahabang buhay upang bumuo ng isang kamangha-manghang gintong liwanag ng espada, na sumugod sa likuran ng multo ng bangkay at City Lord Leo. Ang gintong liwanag ng espada ay mabilis na punitin ang kawalan, at halos sa isang kisap mata ay tumama ito sa mga katawan ng matandang multo ng bangkay na si Yin at City Lord Leo. Pinugutan sila ng espada. Ang pagpatay sa isang master sa unang yugto ng kaharian ng makalangit na tao at isang tuktok na Joding gamit ang isang espada, kahit na nakita na ng lahat ang lakas ni Yehan sa pakikipaglaban noon, ngunit ang muling pagkikita ng nakakakilabot na lakas na iyon ay medyo nakakagulat pa rin. Ang kalaban ay nasa tuktok na yugto ng pagtitipon ng tuktok, at ang mga master sa unang yugto ng kaharian ng pagpatay sa langit ay walang presyon. Ang ganitong uri ng nakakakilabot na kakayahan sa pakikipaglaban na lumalampas sa antas ay napakabihira. Sa pangkalahatan, ang isang henyo na kayang lumampas sa isang antas ay itinuturing na nakakatakot, tulad ng unang yugto ng kaharian ng makalangit na tao na kayang talunin ang gitnang yugto ng kaharian ng makalangit na tao. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pakikipaglaban na lumalampas sa antas ni Yehan ay lumalampas sa isang malaking antas, hindi isang maliit na antas. Sa pagkakataong ito, ang lalaking ito ay hindi patay. Mukhang isa pang makapangyarihang figure ang lilito sa ating dakilang dinastiyang Chu. Posible talaga iyon. Nakakatakot ang lakas ng pakikipaglaban ng lalaking ito, at kayang lumampas sa antas upang pumatay ng mga kaaway. Sa ating dakilang dinastiyang Chu, ang nag-iisang taong may ganitong record ay si Prinsipe Chu Huya. Ngayon ay may isa pa siyang katulad. Bukod pa rito, naunawaan ng lalaking ito ang intensyon ng espada sa kaharian ng pagkakaisa. Ito ay isang bagay na hindi pa nagagawa kahit ni Prinsipe Chu Huya. Kung ito ay ibabalita pabalik sa lungsod ng imperyo, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Gayunpaman, pinatay ng lalaking ito si Gumoy Ang. Kahit na mayroong si Leng Xingmo na nagpoprotekta sa kanya rito, ang mga tao ng pamilya Gu ay maaaring hindi susuko sa kanilang paghihiganti. Matapos putulin ang matandang multo ng bangkay na si Yin at City Lord Leo gamit ang isang espada, muling tinitigan ni Yehan si Leng Xingmo. Pagkatapos ay direktang bumaba sa lupa at hinaila ang nasugatang si Mo Feiwo patungo sa malayong kawalan, habang si Leng Xingmo ay nasa malayo. Malamig niyang pinapanood sina Li Chenfeng at ang iba pa, pinipigilan silang habulin sina Yehan at ang iba pa. Gayunpaman, hindi inilabas ni Yehan si Mo Feiwo sa kagubatan ng itim na hangin. Malubha ang sugat ni Mo Feiwo at hindi angkop na magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ang paghahanap ng isang nakatagong lugar upang pagalingin ang kanyang mga sugat ay ang pinakamatalinong pagpipilian. Hindi nagtagal, dinala ni Yehan si Mo Feiwo sa kagubatan ng itim na hangin at nakahanap ng isang nakatagong yungib sa kagubatan, at sabay silang pumasok. Ang yungib na ito ay dapat na yungib kung saan nakatira ang mga halimaw, ngunit sa ngayon ay wala pang anino ng mga halimaw. Naghanap si Yehan sa Somero Precepts, at natagpuan na mayroong iba't ibang uri ng mga tableta na inilabas mula sa palasyo sa ilalim ng lupa. Kabilang dito, maraming banal na gamot para sa pagpapagaling, at si Mo Feiwo ay sakto namang magagamit ang mga ito. Matapos makapasok si Mo Feiwo sa estado ng pagpapagaling, umupo si Yehan mismo na nakatawid ang mga binti. Nang maisip si Li Chenfeng, hindi mapigilan ni Yehan ang pagkislap ng isang intensyon sa pagpatay sa kanyang mga mata. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, paparusahan niya ang taong ito. Hindi malilimutan ni Yehan ang kahihiyan at pang-aapi ni Li Chenfeng. Si Yehan ay hindi isang ginoo, ni wala siyang kabutihang loob na tiisin ang mga taong nagpapahiya sa kanya. Para kay Yehan, siya ay isang kontrabida, at hindi huli ang paghihiganti para sa isang ginoo sa loob ng 10 taon, ngunit siya ay isang kontrabida na naghihiganti araw-araw. Matapos makapasok si Mo Feiwo sa estado ng paglilinang, inayos din ni Yehan ang kanyang hininga gamit ang kapalaran. Sa ilalim ng pang-aapi ni Li Chenfeng, si Yehan ay malubharing nasugatan. Sa ganitong paraan, pareho silang nagsimulang maglinang sa yungib. Di nagtagal, lumipas ang isang araw, at sa ilalim ng pagkumpuni ng iba't ibang mga gamot, ang mga sugat ni Yehan ay gumaling na nagparamdam din kay Yehan sa mga benepisyo ng pagiging mayaman at makapangyarihan, tulad ni Li Chenfeng. Isang henyo mula sa lungsod ng imperyo, sila ay karaniwang may mahusay na puwersa ng pamilya sa likod nila upang suportahan sila, kaya wala silang kakulangan ng mga mapagkukunan ng paglilinang mula nang sila ay ipanganak. Gamit ang gayong malakas na background, ang kanilang lakas ay mabilis na mapapabuti. Gayunpaman, hindi mataas ang tingin ni Yehan sa mga taong ito, binigyan siya ng parehong kapaligiran,
magiging mas mahusay siya kaysa sa mga taong ito, ngunit ngayon, ang kanyang background ay hindi maihahambing sa mga taong ito, si Yehan ay maaari lamang umasa sa kanyang sariling lakas upang lumaban, kunin ang mga mapagkukunang iyon sa paglilinang, magsikap na mapabuti ang kanyang sarili, at makalapit sa mga tinatawag na henyo. Matapos ganap na gumaling ang sugat, sinimula ni Yehan na paglaruan ang magagandang bagay na inilabas mula sa Yinyang Underground Palace sa Yungib. Kabilang dito, ang bilang ng mga tableta ang pinakamarami, na may daan-daang uri sa kabuuan, kahit na kayang banggitin ni Yehan ang pangalan ng mga gamot na ito, ngunit ang layunin ng higit sa kalahati ng mga tableta sa loob nito, wala ni Yehan alam. Tableta ng makalangit na tao. Sa oras na ito, nakakita si Yehan ng isang uri ng tableta na tinatawag na tableta ng makalangit na tao sa mga maraming tableta. Alam ni Yehan ang pagkakaroon ng tabletang ito nang bisitahin niya ang bahay ni Yuen sa gabi, at maaari itong gamitin ng buo. Ang Quanzeren ay sumusulong sa kaharian ng langit at tao. At ang tableta ng makalangit na tao na ito ay napaka-espesyal din kay Yehan ngayon. Ang kasalukuyang lakas ni Yehan ay nasa tuktok na, at ang susunod na hakbang ay ang kaharian ng makalangit na tao. Matapos paglaruan ng mga tableta, itinutok ni Yehan ang kanyang paningin sa 4 na batong jade. 3 sa 4 na batong jade ay inilagay sa stand, habang ang isa pa ay inilagay ng mag-isa sa silid ng paggawa ng gamot. Inilabas ni Yehan ang 4 na batong jade mula sa somero ring at inilagay ang mga ito sa lupa sa harap niya upang pagmasdan. Ang 4 na batong jade ay pareho ang kulay at kadalisayan, ngunit matapos pagmasdan ng ilang sandali, hindi maintindihan ni Yehan kung ano ang gamit ng jade na ito. Kung para sa koleksyon, huwag itong ilagay ng napakahalaga. Pagkaraan ng ilang sandali, sumuko si Yehan at nagpatuloy sa pag-iisip tungkol sa 4 na piraso ng jade. Bukod sa parehong kulay at ningning, ang 4 na piraso ng jade na ito ay naglalaman ng isang mahiwagang aura. Mukhang kailangan kong tanungin si Feiwo pagkagising niya. Naisip ni Yehan sa kanyang sarili, hindi pa nagtagal matapos pumasok sa mundong ito, si Yehan ay hindi pa rin pamilyar sa maraming bagay, si Mo Feiwo sa kanyang tabi ay katumbas ng isang gabay na makakatulong sa kanya na mabilis na maunawaan ang mundo. Di nagtagal, lumipas ang 3 araw. Sa araw na ito, habang nalulubog si Yehan sa kanyang paglilinang, mayroong isang pagsabog ng kakaibang huni ng ibon na nagmumula sa labas ng yungib. Ang tunog ay matalas, na parang gusto nitong tumagos sa langit. Nang marinig ang paggalaw na ito, agad na umatras si Yehan mula sa kanyang paglilinang at naglakad palabas ng yungib. Sa sandaling ito, nang lumabas si Yehan sa yungib, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na puwersa ng pagpunit sa itaas ng kanyang ulo patungo sa kanya. Ang kanyang katawan ay bumagsak, sinusubukang punitin ang kanyang katawan sa kalahati. Nang maramdaman ito, lumiit ang mga mata ni Yehan, at ang kanyang katawan ay sumugod na parang kidlat. Boom! Kabanata 1364. Sa sumunod na sandali, isang nakakakilabot na marka ng kuko ang lumitaw sa lugar kung saan nakatayo si Yehan kanina, at ang buong lupa ay nabaligtad. Mukhang matalas at nakakatakot. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo, at sa sandaling ito, sa itaas ng pasukan ng yungib, lumitaw ang isang napakalaking higanteng ibon. Ang higanteng ibong ito ay natatakpan ng ginto at mukhang gintong liwanag. Ang mga pakpak nito ay nakabuka at kasing laki ng isang bahay. Kung ikukumpara dito, si Yehan sa lupa ay parang isang langgam. Ang mga nakakatakot na marka ng kuko sa lupa ay dulot ng kuko ng higanteng ibon kanina. Sa sandaling ito, ang higanteng ibon ay nakatitig kay Yehan gamit ang isang pares ng galit na mga mata, at ang pagiging mabangis sa mga matatalas na mata na iyon ay napakalaki. Halimaw. Nanatili ang ekspresyon ni Yehan. Kahit na ang halimaw na ito ay napakalaki, ito ay isang high-level spirit monster lamang. Upang harapin ang ganitong halimaw, kaya itong hawakan ni Yehan gamit ang isang kamay. Kuya Ye, ito ay isang ibon. Dapat na sinakop natin ang teritoryo nito. Sinasabing ang ibong ito ay kayang maglakbay ng libu-libong milya sa isang araw. Sugurin mo agad ito. Gamit ito, magiging mas madali para sa atin na pumunta sa lungsod ng imperyo. Nang panahong iyon, si Mo Feiwo ay lumabas lang sa yungib. Tumingin siya sa napakalaking gintong ibon sa ere, at masayang sinabi kay Yehan. Feiwo, gumaling na ba ang iyong sugat? Tumingin si Yehan kay Mo Feiwo. Oo, Kuya Ye, halos na. Nang marinig ito, tumingin si Yehan sa napakalaking gintong ibon, at nakangiting sinabi, sige, pupunta ako at susugurin ang halimaw na ito, at hahayaan ko itong dalhin tayo sa lungsod ng imperyo. Pagkatapos ng lahat, malakas na tinadyakan ni Yehan ang lupa, at ang kanyang buong katawan ay sumugod patungo sa ibon na parang isang kanyan.
Nang makita si Yehan na sumusugod patungo sa langit, sumigaw ang ibon sa ere, at ang tinig na puno ng galit ay nag-ugong sa nakapalibot na kagubatan. Agad na, ang dalawang matatalas nitong kuko ay tinutungo ang katawan ni Yehan at umiwas na parang dalawang matatalas na karit, sinusubukang punitin ang katawan ni Yehan. Halimaw, mukhang kung hindi kita hahayaang madama ang lakas ng kamao na ito, hindi ka madaling susuko. Umungol si Yehan, at nang dumating ang matatalas na kuko ng ibon, ang figure ni Yehan ay kumislap, lumitaw ito sa likod ng ibon na parang isang sinag ng liwanag, at pagkatapos, ang kanyang kamao ay bumagsak na may pagsabog. Boom! Isang kamao na puno ng nakakatakot na kapangyarihan ang tumama sa likod ng Baikwenyaw. Gamit ang suntok ni Yehan, ang Baikwenyaw ay bumagsak sa lupa. Ang nasasaktan na kalaban ay hindi mapigil ang sumigaw. Hindi tumigil si Yehan doon, mga halimaw, ito ay isang mapaghimagsik na lahi, kung gusto mong suko sila, kailangan mo munang bugbugin sila. Nang tumama ang bakal na kamao ni Yehan, kahit na ang challenge ay hindi mamamatay, ang gintong buhok sa kanyang katawan ay nahulog na sa lupa, at paulit-ulit itong nagpakawala ng mga malulungkot na tunog. Nagtagal ng 5 minuto bago tumigil si Yehan sa kanyang mga suntok. Mabuti na lang at malakas ang halimaw. Kung ang isang master ng kaharian ng pagtitipon ay binugbog ng ganoon kalupit ni Yehan, siya ay nagsusuka ng dugo at mamamatay. Halimaw, suko o mamatay, piliin mo. Umungol si Yehan, alam niya na ang ganitong uri ng high-level spirit monster ay mayroon ng kaunting karunungan at naiintindihan ang pananalita ng tao. Nang marinig ito, ang ibon ay nagpakawala ng isang malungkot na hiyaw, at paulit-ulit na tinapik ang kanyang matalas na ulo. Nang makita ito, ngumisi si Yehan at tinawag si Mo Feiwo na pumunta. Feiwo, pere na, hayaan nating dalhin tayo ng lalaking ito sa lungsod ng imperyo. Masayang tumango si Mo Feiwo, sumugod, at tumayo si Yehan sa likod ng chaffinch bird. Sa sumunod na sandali, sumigaw ang chaffinch bird at lumipad sa langit. Dumating sa langit sa lalong madaling panahon. Ang bilis ng ibon ay napakabilis, kayang maglakbay ng libu-libong milya sa isang araw, at kayang lumipad ng walang tigil sa loob ng 3 araw at gabi. Sa lahat ng lumilipad na halimaw, kahit na ang bilis ng ibon ay hindi ang nangungunang halimaw, nasa gitnang uri pa rin ito. Siyempre, maswerte rin na sapat na ang lakas ni Yehan upang maamo ang halimaw na ito. Kung iba ang mga cultivator na nagtitipon sa tuktok, hindi sila kailanman magtatagumpay. Sa itaas ng kawalan, ang mga maya ay kasing bilis ng hangin, kumikislap sa langit, at mahirap para sa mga ordinaryong practitioner na mahuli man lang ang anino nito. Sa likod ng Baikwenyaw, sina Yehan at Mo Feiwo ay nakaupo na nakatawid ang mga binti na nahaharap sa malakas na hangin. Sa magkabilang panig nila, ang mga bundok ay mabilis na umaatres. Ang pakiramdam na ito ay nagpapaalala kay Yehan sa paglipad sa Huaxia. Ngunit ang bilis ng halimaw na ito ay mas mabilis kaysa sa eroplano. Siyempre, hindi maihahambing sa mga tuntunin ng kaginhawaan. Magtatagal bago makarating sa lungsod ng imperyo, kaya inilabas ni Yehan ang 4 na batong jade mula sa Sumeru Ring. Feiwo, makikilala mo ba kung ano ang gamit ng 4 na batong jade na ito? Nang marinig ito, hinawakan ni Mo Feiwo ang isang piraso ng jade sa kanyang kamay at pinagmasdan ito ng ilang sandali, pagkatapos ay sinabi, Kuya Ye, kung tama ang hula ko, ito ay dapat na isang jade slip na ginagamit upang mag-imbak ng impormasyon. Ang ganitong uri ng jade slip ay talagang isang tunay na jade slip. Ito ay isang napakakaraniwang bagay sa bilog ng mga masters, at maraming tao ang gustong gumamit ng ganitong uri ng jade slip upang mag-iwan ng mga mensahe para sa iba, o upang mag-imbak ng martial arts, impormasyon, at iba pa. Napakahusay. Nagulat si Yehan, at nakapag-iwan siya ng mensahe. Hindi ba magiging kasing ganda ng isang mobile phone ang function na iyon? Ngumiti si Mo Feiwo at sinabi, syempre, ngunit ang ganitong uri ng jade slip ay napakahirap makuha para sa mga taong katulad natin. Napakamahal nitong gawin. Narinig ko na ang isang piraso ng jade slip ay nangangailangan ng 10,000 spirit stones upang mabili, at ito ay isang mababang antas pa lang. Kuya Ye, ang mga jade slips sa iyong kamay ay dapat na high-level jade slips. Kailangan mo lang takpan ang mga jade slip gamit ang iyong kamalayan upang malaman ang pre-stored na impormasyon sa mga jade slips. Nang marinig ito, tumango si Yehan at sinabi, may 4 na jade slips dito, 2 piraso para sa bawat isa sa atin, tingnan natin kung ano ang natitira sa loob. Kung mapalad ka, maaari ka pang makakuha ng isang uri ng makapangyarihang martial arts. Agad na, ang kamalayan ni Yehan ay tumutop sa isa sa mga jade slips,
At bigla, mayroong isang umuungol na tunog sa isipan ni Yehan, at nakita niya na sa Jade Sleep na iyon, mayroong isang malawak na mundo, at isang malabong na figure ay nakatayo sa gitna nito, sa kawalan, pagkatapos lang makita ni Yehan ang lugar na ito, ang malabong figure ay biglang nahati sa dalawa, pagkatapos ay nahati sa tatlo, na naging tatlong lubhang tunay na figure. Pagkatapos, sabay-sabay na itinaas ng tatlong figure ang kanilang mga ulo, at ang mga matang puno ng kakaibang aura ay tumitig kay Yehan. Ang mga matang iyon ay nagdulot kay Yehan ng hindi maipaliwanag na pakiramdam, parang isang diablo, at nakaramdam si Yehan ng isang alon ng kamalayan. Mukhang ito ay ang aura ng pamimilit mula sa langit at lupa. Ang aurang ito ay walang hangganan at masunurin. Matapos makita ito, naramdaman lamang ni Yehan ang isang biglaang pagkahilo sa kanyang isipan, at isang alon ng impormasyon ay pumasok din sa kanyang isipan sa oras na ito. Kabanata 1365. Siyam na pagbabago ng parusa ng Diyos. Nasindak ang puso ni Yehan. Ang pagtingin pa lang sa apat na salitang ito ay nagdulot na ng kaguluhan sa kanyang puso. Agad na sinimulan ni Yehan na basahin ang impormasyong pumasok sa kanyang isipan. Ang siyam na pagbabago ng pagpaparusa sa mga Diyos, ginagabayan ng esensya at dugo, hinuhubog ang katawan sa pamamagitan ng kulog, nag-aapoy na apoy bilang pagan, at ang natitirang kaluluwa bilang pag-iisip, isang pangungusap ng mga formula ng puso ang kumislap sa isipan ni Yehan, na nagdulot ng isang nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Lalong bumibigat ito, dahil ang ganitong uri ng paraan ng paglilinang ay hindi pa nakikita noon, at kasing tanda na ng nakaraan, ngunit ang pinagsisisihan ni Yehan ay ang paraan ng paglilinang ng unang tatlong pagbabago ng siyam na pagbabago ng pagpaparusa sa mga Diyos ay ang paraan ng paglilinang lamang ng huling pitong pagbabago. Walang talaan ng paraan na nangangahulugang ang siyam na pagbabago ng parusa ng Diyos ay isang hindi kumpletong martial arts lamang, at hindi kumpleto. Bukod pa rito, hindi madaling pag-aralan ang siyam na pagbabago ng pagpaparusa sa mga Diyos, masasabing napakamalupit nito. Tungkol sa unang tatlong pagbabago, kailangan ng isa na isakripisyo ang kanyang sariling dugo, pinatigas ng kulog sa langit at magtipon ng isang pisikal na katawan. Para itong dumaan sa isang sakuna, kung hindi ka mag-iingat, mamamatay si Yehan sa ilalim ng ganitong uri ng paglilinang, at pagkatapos dumaan sa antas ng pagpapatigas ng Tianlei, kailangan mong dumaan sa apoy ng langit at lupa upang ang katawan ay makalapit sa tunay na katawan. Sa prosesong ito, kailangan ni Yehan na maghiwalay ng isang bakas ng kanyang sariling kaluluwa upang madagdagan ang kamalayan ng pisikal na katawan na ito, ginagawa itong independent at isang kumpletong tao. Siyempre, kung ang paglilinang ay talagang magtatagumpay, ang bawat katawan ay magkakaroon ng 70% ng lakas ni Yehan sa pakikipaglaban, at kung ang tatlong katawang ito ay isasama sa katawan ni Yehan, kung gayon ang lakas ni Yehan sa pakikipaglaban ay 3 agad. 3, ito ay isang nakakakilabot na numero. Nag-aral si Yehan ng 9 na antas ng pakikipaglaban. At ang ika-9 na antas ng pagsasanay ay magpapadouble sa lakas ni Yehan sa pakikipaglaban, at ang unang pagbabago ng 9 na pagbabago ng pagpaparusa sa mga Diyos ay magbibigay kay Yehan ng doble ang lakas sa pakikipaglaban, ang pangalawang pagbabago, doble ang lakas sa pakikipaglaban, ang ikatlong pagbabago, triple ang lakas sa pakikipaglaban. Tungkol sa nakakagulat na antas ng huling ika-9 na pagbabago, hindi na ito maisip ni Yehan. Bukod pa rito, mayroong isang mas masamang aspeto ng 9 na pagbabago ng pagpaparusa sa mga Diyos. Iyon ay, ang bawat pisikal na katawan ay katumbas ng isang tunay na avatar ni Yehan, at ang mga avatar na ito ay maaaring maglinang ng nakapag-iisa. Ang lakas ay susundan din ng pagsulong, parang mayroon pang mga tao na tutulong kay Yehan na maglinang. Huminga ng malalim si Yehan, at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Ang 9 na pagbabago ng parusa ng Diyos ay napakahusay, mahirap paniwalaan na mayroong ganitong makapangyarihang martial arts sa mundong ito. Sa kasamaang palad, ang 9 na pagbabago ng parusa ng Diyos ay hindi isang kumpletong martial arts, ang paraan lamang ng paglilinang ng unang 3 pagbabago. Naisip ni Yehan sa kanyang sarili, ngunit kahit na hindi ito isang kumpletong martial arts, hindi bibitawan ni Yehan ang pagkakataong ito upang mapabuti ang kanyang lakas. Kung magtatagumpay siya sa paglilinang ng unang 3 pagbabago, kung gayon ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay magiging lubhang nakakatakot. Agad na, tumingin si Yehan kay Mo Feiwo. Sa oras na ito, ang kamalayan ni Mo Feiwo ay nalubog pa rin sa Jade Sleep, at mayroon pang isang piraso ng Jade Sleep sa kamay ni Yehan na hindi pa niya nasuri. Isa pang piraso ng Jade Sleep ang inilagay dito. Ang naitala sa Jade Sleep na ito ay hindi isang makapangyarihang martial art, ngunit ang paraan ng paggawa ng gamot ni Venerable Yin Yang.
Ang tunay na teknik sa paggawa ng gamot ay hindi pinagsasama-sama ang mga tableta gamit ang sariling lakas, ngunit tinutulungan ang napakamakapangyarihang mga apoy. Pagkatapos ay gumamit ng makapangyarihang espiritual na kapangyarihan upang kontrolin ang apoy, palayok ng tableta, at iba't ibang gamot upang gawin itong mga tableta. Sa mga talaan ni Venerable Yin Yang, kung ang isa ay gustong maging isang alchemist, ang pinakamahalaga ay ang espiritual na kapangyarihan, kasunod ang pagpili ng mga apoy. Para sa isang alchemist na may napakalakas na espiritual na kapangyarihan, ang posibilidad na maging isang alchemist ay magiging ilang beses na mas mataas kaysa sa isang ordinaryong alchemist, at mas madali itong mag-refine ng high level na mga tableta. Nang makita ito, ang ideya na maging isang alchemist ay natural na sumibol sa puso ni Yehan. Matagal nang nag-aral si Yehan sa paggawa ng gamot. Kahit na ang kanyang mga teknik sa paggawa ng gamot noon ay kalahati lamang ng kasanayan, walang kakulangan ng mga alchemist sa mundong ito, at wala ring kakulangan ng mga makapangyarihang alchemy. Ang ideya ni Yehan sa alchemy ay napakasimple. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon na pangalagaan ang mga taong tulad ni Shaben at Lin Chi sa hinaharap, basta matutunan niya ang makapangyarihang teknik sa alchemy, mapapabuti niya ang cultivation base ng mga taong ito ng mabilis hanggat maaari. Ang teknik sa alchemy ni Venerable Yin Yang ay malawak at malalim, at mahirap maunawaan ang kakanyahan nito sa pamamagitan lamang ng pagbabasa nito minsan. Kapag nagsanay na talaga si Yehan sa alchemy, maiintindihan niya ang iba't ibang mga kakanyahan sa pagsasanay. Bukod pa rito, si Yehan mismo ay mayroon ng mga kwalifikasyon upang maging isang alchemist. Ang teknik sa alchemy na naitala ni Venerable Yin Yang ay ang paggamit ng makapangyarihang apoy upang mag-refine, at si Yehan mismo ay may banal na apoy ng Suzaku na tumutugma lamang sa kinakailangang ito. Tungkol sa espiritual na kapangyarihan, ang lakas ng isip ni Yehan ay hindi pangkaraniwan, ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa isang practitioner ng parehong antas. Unti-unti, iminulat ni Yehan ang kanyang mga mata, at mayroong isang ekspresyon ng kagalakan sa kanyang mukha. Kung ang siyam na pagbabago ng parusa ng Diyos man o ang alchemy, ito ay napakakapakipakinabang kay Yehan. Ito ay isang malaking pakinabang, at maswerte na ang mga bagay na ito ay hindi nahulog sa mga kamay ng mga taong tulad ni Li Chenfeng, kung hindi man lang makikita ni Yehan ang balahibo nito. Tumingin si Yehan kay Mo Feiwo. Sa oras na ito, binuksan lang ni Mo Feiwo ang kanyang mga mata, at may mga pagsabog ng kagalakan na kumakalat sa kanyang mukha. Feiwo, ano ang nangyari? Ano ang dalawang jade slip sa iyong kamay? Tanong ni Yehan. Nang marinig ito, tumingin si Mo Feiwo kay Yehan ng may kagalakan, at sinabi, Kuya Ye, ang isa sa mga jade slip ay naglalaman ng isang hanay ng mga teknik ng espada na tinatawag na Feng Lei Jianju, at ang isa pang jade slip ay naglalaman ng isang hanay ng mga footwork na tinatawag na Taishu 100 steps. Kung magsasanay ka ng 100 hakbang, maaari kang nasa loob ng 100 hakbang, at maaari kang makarating sa libu-libong milya sa isang iglap. Ngumiti si Yehan at sinabi, mukhang dalawang napakalakas na martial arts ito. Ang dalawang jade slip ko ay nagtala ng isang hindi kumpletong martial art at ang sining ng alchemy. Agad na, pinagpalit ng dalawa ang mga jade slip at tiningnan ito. May tatlong galaw sa Feng Lei sword art, kinukuha ang bilis ng hangin at ang kapangyarihan ng kulog, upang ang espada mismo ay may bilis ng hangin at pag-atake na parang kulog. Gayunpaman, ang kakanyahan ng teknik ng espada na ito ay nakabatay sa bilis. Kahit na ang lakas ay ang kapangyarihan ng kulog, ang buong hanay ng teknik ng espada ay nilinang gamit ang isang uri ng gun. Ang ganitong uri ng teknik ng espada ay mas angkop para sa mga babae na pag-aralan. Medyo interesado si Yehan sa Taishu's 100 steps, at sa loob ng 10 hakbang, ang anumang kalaban ay mahirap bantayan, at sa ilalim ng 100 hakbang, 1,000 milya sa isang iglap, ang ganitong uri ng bilis ay hindi maisip. Siyempre, napakahirap na malinang sa antas na ito. Ipinakilala sa mga jade slip na tumagal ng 3 taon si Venerable Yin Yang upang pag-aralan ang 100 hakbang ng Taisho hanggang sa maging perpekto. Matapos maingat na panoorin ang paraan ng paglilinang ng Taishu's 100 step, isinaulo ito ni Yehan, at ang kanyang kamalayan ay umatras mula sa mga jade slips. Nabasa na ni Mo Feiwo ang dalawang jade slips. Kuya Ye, narito. Ang mga bagay na naitala sa dalawang jade slip na ito ay hindi angkop para sa akin, ngunit gusto ko ang Wind and Thunder Sword Art at Taisho 100 Steps. Nakangiting sabi ni Mo Feiwo. Ngumiti si Yehan at sinabi, dalhin mo iyon para pag-aralan kung gusto mo. Anuman, mayroon pa rin kaunting oras bago ang ikalawang pag-ikot ng kompetisyon. Sa panahong ito, ang iyong antas ay dapat na maabot ang estado ng pagtitipon, kung hindi ay mahihirapan kang mabuhay sa ikalawang pag-ikot.
Karamihan sa mga master sa lungsod ng imperyo ay umabot na sa kaharian ng langit at tao. Kung gusto nilang makipagkumpetensya sa mga taong ito, kung gayon ang pinakamagandang antas ay nasa kaharian din ng langit at tao. Ang Dingfeng ay maaaring pumunta para sa isang pagsulong. Bukod pa rito, sa Sumeru Ring ni Yehan, maraming mga tableta upang mapabuti ang kanyang lakas. Gamit ang mga mapagkukunang ito, ang kanyang paglilinang ay nakasalalay sa kanyang sariling pagsisikap at talento. Sa likod ng Baikwenyaw, kumalma si Yehan, at ang paraan ng paggalaw ni Venerable Yin Yang nang magsanay siya ng Taisho 100 steps ay nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan. Sa isang hindi napapansin na oras, gumawa siya ng higit sa ilang hakbang. Sa huli, ang bilis ng kalaban ay lalong bumilis, at ang mundo ay patayo at paalang, na parang ang buong mundo ay kanyang teritoryo. Maaari niyang libutin ang kawalan ayon sa gusto niya, na nagpapahirap na mahuli kahit ang kanyang after-image. Unti-unti, ang anino sa isipan ni Yehan ni Venerable Yin Yang nang magsanay siya ng Taisho 100 steps ay unti-unting naging si Yehan mismo. Sa kahariang iyon ng kawalan, dahan-daang humakbang si Yehan, at sa bawat paghakbang niya, mahuhulog siya sa malalim na estado ng pag-iisip, at pagkatapos ay humakbang muli, at iba pa. Sa itaas ng kawalan, mabilis na tumakbo ang Baikwenyaw. Parehong nakaupo sina Yehan at Mo Feiwo na nakatawid ang mga binti sa likod ng Baikwenyaw at nahulog sa pagsasanay. Kabanata 1366. Matapos lumipas ang 3 araw na ganito, si Yehan, na nagsasanay, ay iminulat ang kanyang mga mata sa kawalan, at pagkatapos, biglang gumalaw ang kanyang figure. Ang aninong iyon ay parang isang nag-iisang bangka sa dagat, pabago-bago ang pag-anod, sa isang napakakakaibang anggulo. Pagkatapos ng 3 beses na pag-iling sa kawalan, ang figure ni Yehan ay bumalik muli sa orihinal na lugar. 3 hakbang. Isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Yehan. Matapos ang 3 araw na pagsasanay, naisagawa na niya ang Taisho 100 steps sa 3 hakbang. Ito ay isang magandang simula, at ang bilis sa ilalim ng 3 hakbang na iyon ay kakaiba at hindi mahulaan. Imposibleng mahulaan ang susunod na landas ng operasyon. Sa ganitong paraan, habang nagsasanay si Yehan, lumipas ang 1 linggo ng hindi namamalayan. Sa araw na ito, sa paningin ni Yehan at ng iba pa, isang maringal na lungsod ang lumitaw sa lupa sa harap nila. Ang lungsod na ito ay napakaganda at napakalaki. Ang lungsod sa harap nila ay mapapantayan lamang ang lungsod sa harap nila kung ang 4 na lungsod ng desyerto ay pinagsama. Naramdaman na ni Yehan at ng iba pa ang kaguluhan ng mga tao sa lungsod na iyon mula sa malayo. Sa isang napakalaking lungsod na tulad nito, natural na maraming cultivator, at sa mga ito, maraming malalakas. Pagkatapos ng lahat, ito ang lungsod ng imperyo ng dakilang dinastiyang Chu at ang sentro ng isang bansa. Hehe, matapos ang kalahating buwang paglalakbay, narito na rin. Oo, matagal ko nang narinig na ang lungsod ng imperyo ay napakaganda, at nang makita ito ngayon, talagang hindi ito nabigo sa reputasyon nito. Gayunpaman, narinig ko na ang lungsod ng imperyo ay isang lugar na ipinagbabawal ang paglipad, kaya mas mabuting maglakad tayo para hindi natin masaktan ang mga malalaking tao sa lungsod ng imperyo. Sa kawalan sa paligid ni Yehan at ng iba pa, sunod-sunod na lumitaw ang maraming figure. Ang mga taong ito ay karaniwang dumating sa pamamagitan ng mga lumilipad na halimaw. Tinitigan ng lahat ang malawak na lungsod sa harap nila. Ang dakilang dinastiyang Chu ay isa na rin. Kuya Ye, nandito na tayo. Nasa sabik na tumingin si Mo Feiwo, matagal nang tumingin sa lungsod sa harap niya. Ngumiti at tumango si Yehan, sa unang pagkakataon na makita ang lungsod na ito, nagulat din si Yehan. Agad na, tinapik ni Yehan ang challenge sa ilalim nila. Sige, natapos na ang iyong misyon, at malaya ka na mula ngayon. Matapos sabihin iyon, ang dalawa ay bumaba mula sa likod ng ibon at naglakad patungo sa napakalaking pintuang bayan ng lungsod. Sa harap ng pintuang bayan ng lungsod, mayroong isang grupo ng mga gwardya na nakasuot ng itim na baluti. Mukhang maringal at makapangyarihan sila. Naramdaman ng maraming cultivator ang isang malakas na pakiramdam ng pang-aapi sa kanilang mga katawan. Kuya Ye, narinig ko na ang lungsod ng imperyo ay nahahati sa panloob na lungsod at panlabas na lungsod. Ang panloob na lungsod ay ang lugar ng pagtitipon ng mga malalakas, ngunit ang panloob na lungsod ay isang ipinagbabawal na lugar, at walang sino man ang pinapayagang lumipad sa ibabaw ng panloob na lungsod. Siyempre, kahit na ang panlabas na lungsod ay hindi ipinatupad bilang isang ipinagbabawal na lugar, ngunit ang mga ordinaryong tao ay hindi mangangahas na kumilos ng walang ingat dito. Habang nakatingin sa mataas na pader ng lungsod sa unahan, sinabi ni Mo Feiwo kay Yehan. Nang marinig ito, tumango si Yehan.
Ang lungsod ng imperyo ay ang sentro ng dakilang dinastiyang Chu, kaya normal na magkaroon ng ilang mga pagbabawal dito. Ang pader ng lungsod sa unahan ay napakataas at napakalakas, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng katibayan, maringal at makapangyarihan. Sa harap ng mataas na pintuang bayan ng lungsod, mayroong isang grupo ng mga gwardya na nakasuot ng itim na baluti. Mayroong mga 20 gwardya. Mayroong isang pagsabog ng mabangis na aura na nagmumula sa katawan ng isang tao. Lalo na ang leader na nasa katanghaliang gulang na may malaking likod at isang mahabang sibat sa kanyang kamay, makapangyarihang nakatayo sa gilid ng pintuang bayan ng lungsod, ang kanyang makapangyarihang katawan ay nagbibigay sa mga tao ng isang nakakatakot na pakiramdam ng pang-aapi. Naglakad sina Yehan at Mo Feiwo papasok sa pader ng lungsod, tumingin sa paligid, ang mga sinaunang gusali ay tumaas mula sa lupa, ang ilan sa mga ito ay napakataas na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na dumidiretso sa langit. Ang malawak na tanawin ay nagdudulot sa sinumang tumitingin dito sa lupa ng pakiramdam ng kawalang halaga. Gayunpaman, ang hindi alam ni Yehan at ng iba pa ay matapos pumasok ang dalawa sa lungsod ng imperyo, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may makapal na likod ay tumingin sa likod ni Yehan, at kinuha niya ang isang larawan sa kanyang kamay. Ang malamig ay halos magkapareho. Agad na, mayroong isang ngisi sa sulok ng bibig ng lalaking nasa katanghaliang gulang, kumaway siya, at isang gwardya ang lumapit sa kanyang tabi. Sige, sabihin mo sa pamilya Gu na ang taong hinahanap nila ay pumasok na sa lungsod ng imperyo. Nang marinig ito, tumango ang gwardya at mabilis na nawala sa pinto ang bayan ng lungsod. Ang pamilya Gu ay natural na ang pamilya ng henyo na si Gumoy ang napinatay ni Yehan. Hindi ito lihim sa panlabas na lungsod na si Gumoy ang ay namatay sa mga kamay ng isang hindi kilalang binata. Bukod pa rito, nagalit ang pamilya Gu dahil dito at nanumpa na maghaiganti kay Gumoy ang. Bukod pa rito, matapos malaman ng pamilya Gu na ang binata na pumatay kay Gumoy ang ay pupunta sa lungsod ng imperyo, tinanong na ng pamilya Gu ang isang tao na gumuhit ng larawan ni Yehan. Pagkatapos ng lahat, nang sila ay nasa Yinyang Underground Palace, maraming mga henyo mula sa lungsod ng imperyo. Naalala nila ang hitsura ni Yehan ng malinaw. Kuya Ye, saan tayo pupunta ngayon? Sa kalye ng Huangcheng, tinanong ni Mo Feiwo si Yehan nang nakayuko ang ulo. Nang marinig ito, nag-isip si Yehan ng ilang sandali at sinabi, maghanap muna tayo ng lugar na matitirhan, at pagkatapos ay gusto kong magtanong tungkol sa lokasyon ng Janj. Tinulungan ako ng taong iyon noon, kahit paano ako napunta sa lungsod ng imperyo, dapat ko siyang pasalamatan ng husto. Tumango si Mo Feiwo. Kung hindi lumitaw ang mahiwagang tao sa lungsod ng disyerto at nagpa-address kay Fan Li, marahil ang kanilang pamilya mo ay nakaranas na ng krisis sa pagkalipol. Matapos pumasok sa lungsod ng imperyo, naglakad sina Yehan at ang iba pa ng kalahating oras bago makarating sa isang restaurant para manatili. Nagmadali silang pumunta rito, sakto lang para tanggalin ang alikabok sa kanilang mga katawan, at ang dalawa ay naglinis sa restaurant. Pagkatapos noon, sabay silang bumaba, nag-order ng isang palayok ng alak, ilang side dish, at tahimik na nakinig sa mga usapan mula sa paligid. Kabanata 1367. Kung si Yehan man o si Mo Feiwo, ito ang unang pagkakataon nilang dalawa na pumunta rito sa lungsod ng imperyo, at magagamit nila ang pagkakataong ito upang matuto ng higit patungkol sa lugar na ito mula sa iba. Mga tao, narinig ko na hamon ni Kuyuan si Daotong, ano sa tingin ninyo tungkol sa bagay na ito? Ngunit may mga ganitong chismis, ngunit hinamon ni Kuyuan si Daotong. Magiging napakahirap para sa kanya na manalo. Si Daotong ang nag-iisang taong naghamon kay Prinsipe Chu Wuya. Kahit na natalo si Daotong sa labanang iyon, siya ang nag-iisang henyo sa buong lungsod ng imperyo na may ganitong tapang. Hehe. Daotong, Kuyuan, Chu Wazhen, Leng Xingmo, Xiao Yuangang, Han Situ, Li Chenfeng, maliban kay Prinsipe Chu Wuya, ang ilang taong ito ay pawang mga pinuno ng nakababatang henerasyon sa lungsod ng imperyo, sa mga tuntunin ng lakas, sa ilalim ni Chu Wuya, si Daotong ang numero 1. Sa teorya, totoo iyon, ngunit ang ikalawang pag-ikot ng digmaan ng 10 dinastiya ay magsisimula sa wala pang 2 buwan. Sa panahong ito, malamang na lubos na madedagdagan ang kanilang lakas. Sa simula lamang ng ikalawang pag-ikot natin malalaman. Kung sasabihin na hamon ni Kuyuan si Daotong, ginagarantiya ko na ang kanyang tsansa na manalo ay 40% lamang.
May isang kasabihan sa mga nakakatandang henerasyon ng mga master sa lungsod ng imperyo, 10 taon para sa isang master, 100 taon para kay Chu Huya, mula sa pangungusap na ito, sapat na upang makita kung gaano kataas ang katayuan ni Daotong sa puso ng mga taong ito. Nang marinig ito, tumango ang lahat. Hindi mahirap maunawaan ang kahulugan ng pangungusap na ito. Hindi mahirap maunawaan ang kahulugan ng pangungusap na ito. Ang ibig sabihin nito ay isang henyo lamang na tulad ni Daotong ang maaaring lumitaw sa dakilang dinastiyang Chu sa loob ng 10 taon, isang masasamang tao na tulad ni Huya ay maaaring ipanganak lamang isang beses sa 100 taon sa dakilang dinastiyang Chu. 10 taon para sa isang master, 100 taon para kay Chu Huya. Tahimik na sinabi ni Yehan ang pangungusap na ito, at ngumiti siya kay Mo Feiwo, mukhang ang mga tao sa lungsod ng imperyo ay may napakataas na opinyon kay Chu Huya, walang sino man ang makakapantay dito sa dakilang dinastiyang Chu. Sinabi ni Mo Feiwo, Kuya Ye, si Prinsipe Chu Huya ang unang tao ng nakababatang henerasyon ng ating dakilang dinastiyang Chu. Ang kanyang talento sa paglilinang ay talagang walang kapantay sa ngayon, ngunit hindi ka rin masama, Kuya Ye. Marahil kapag dumating na ang panahon maaari ka ring umupo ng pantay-pantay sa mga taong ito. Ngumiti si Yehan at sinabi, kaya ba mayroon kang napakaraming tiwala sa akin, babae? Sumanghap si Mo Feiwo at nakangiting sinabi, syempre, ang Kuya Ye ko ay isang henyo na kayang madaling patayin ang kaharian ng makalangit na tao sa tuktok ng Jiangyin. Sa palagay ko, mahahanap mo ang mga taong ito sa lalong madaling panahon. Sana, ngumiti si Yehan. Sa oras na ito, nang pinag-uusapan ng mga tao sa restaurant ang mga makapangyarihang henyo sa lungsod ng imperyo, sa labas ng restaurant, ilang mga binata at babae ang pumasok. May 4 na tao ang pumasok, 3 lalaki at 1 babae. Ito ang aura sa kanyang katawan na nakakuha na ng atensyon ng lahat sa restaurant. Sinundan ni Yehan at ng iba pa, ngunit sa sumunod na sandali, napakunot ng noo si Yehan at Mo Feiwo dahil sa mga binata at babae na pumasok sa hotel, may mga taong kilala nila. Kuya Ye, sina Feng Wuji at Feng Yunyang iyon, at ang mga kasama nila ay dapat ding mga miyembro ng pamilya Feng. Nang makita ang hitsura ni Feng Wuji, isang ekspresyon ng pagkasuklam ang kumislap sa mukha ni Mo Feiwo. Nang ang pamilya mo ay nasa krisis, ang kalaban ay hindi nagsalita, at nanood ng walang magawa habang ang kanilang pamilya mo ay pinagsama-samang pinigilan ng pamilya Yuan at ng pamilya Zheng. Inalis ni Yehan ang kanyang titig at sinabi, huwag mo silang alalahanin, wala na tayong kinalaman sa kanila ngayon. Sa ilalim ng mapanuring mga mata ng paligid, ang 4 na si Feng Wuji ay umupo sa mga bakanteng upuan sa restaurant, ngunit makikita na sa 4, si Feng Wuji ay hindi ang sentro, ni si Feng Yunyang man, ngunit isang taong may parehong figure. Isang binata na mukhang medyo mataba. Kahit na ang taong ito ay hindi kaakit-akit, ang kanyang aura ay napakalakas. Nakaupo sa tabi ng matabang binata ay isang medyo kaakit-akit na babae, na may kaakit-akit na aura sa bawat kunot ng noo at ngiti, at mukhang napakalapit niya kay Feng Wuyong. Mula sa pamilya Feng sa panlabas na lungsod, kaya si Feng Wuyong, tama ba? Hehe, siya nga. Kahit na ang lalaking ito ay walang magandang imahe, ang kanyang lakas ay napakalakas. Siya nga ang nasa gitnang yugto ng kaharian ng makalangit na tao, at siya ang unang tao ng nakababatang henerasyon ng pamilya Feng. Ang babae sa tabi ni Feng Wuyong ay dapat si Shu Chenmei mula sa pamilya Shu sa panlabas na lungsod. Narinig ko na ang pamilya Feng at ang pamilya Shu ay may balak na magpakasal. Natatakot ako na ang target ay sina Feng Wuyong at Shu Chenmei. Normal ito. Sa lungsod ng imperyo, ang mga interes ang inuuna. Kung gusto mong magpatuloy na umunlad dito, ang pag-aasawa ang pinakamabisang paraan. Ginagamit ng ilan sa 18 pamilya sa panlabas na lungsod ang paraang ito upang ilipat ang kanilang mga interes, magkakasama. Nang marinig ang mga bulong mula sa paligid, nakita ko ang matabang binata na sumulyap sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng mabangis na liwanag, at isang makapangyarihang aura ang kumalat mula sa kanyang katawan, at naramdaman niya ang mga ekspresyon ng mga tao sa restaurant. May isang panginginig, ang bulong ay agad na tumigil. Wuyong, masyadong maraming tao rito, bakit hindi natin isara ang lugar na ito? Paalisin natin silang lahat. Sa oras na ito, ang medyo kaakit-akit na babae ay sumandal sa tainga ng matabang binata at nagsabi, ang isang maislan na pabango ay humihip, na agad na nagdulot ng pag-alog sa isipan ng matabang binata. Matagal na niyang pinagnanasaan ang kaakit-akit na babaeng ito mula sa pamilya Shu. Agad na, nakita kong umikot ang mga mata ni Feng Wuyong, sinuri ang paligid, at sinabi, narinig mo ba iyon? Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na rito. Ako, Feng Wuyong,
ang nagangkin sa lugar na ito ngayon. Nang marinig ito, ang mga mukha ng mga tao sa paligid ay medyo pangit at galit nilang tiningnan si Feng Wuyong. Nang makita ito, ang tagapamahala ng restaurant ay hindi nang ahas na tumayo at magsalita. Ang pamilya Feng ay isa sa 18 pamilya sa panlabas na lungsod ng imperyo. Hindi ito kayang awayin ng isang maliit na restaurant. Anong ipinagmamalaki mo? Gayunpaman, sa sandaling ito, isang mahinang ungol ang agad na umalangaw na nagdulot kay Yehan na mapait na ngumiti, ang babaeng ito, hindi ba niya kaya itong tiisin? Nang marinig ito, ang mga mata ni Feng Wuyong ay nanlamig, at tumingin siya kay Yehan at sa iba pa, at nagulat din ang ibang mga tao sa restaurant, sino ang hindi magbibigay ng mukha kay Feng Wuyong. Sa sandaling ito, napansin din nina Feng Wuji at Feng Yunyang sina Yehan at ang iba pa. Ang hindi nila inaasahan ay narito rin sina Yehan at Mo Feiwo, at nakilala nila ang mga ito ng ganoon na lamang kapalad. Kabanata 1368. Sila pala iyon. Malamig na ngumisi si Feng Wuji habang nakatingin kina Yehan at Mo Feiwo. Nang marinig ito, sumulyap si Feng Wuyong kay Feng Wuji, at kalmadong sinabi, kaya, kilala mo ba ang dalawang ignorante na ito? Malamig na ngumisi si Feng Wuji at sinabi, Kuya Wuyong, dalawang maliliit na tao mula sa isang liblib na bayan na hindi pa nakakakita ng mundo, ngunit hindi pa rin nila alam kung paano pigilan ang kanilang sarili nang makarating sila sa lungsod ng imperyo. Nang marinig ito, malamig na umungol si Feng Wuyong, dahil maliit ka, hindi ko ba dapat gawin? Yunyang, ipinauubaya ko ito sa iyo, hayaan mong magkaroon sila ng mas mahabang alaala. Ang lungsod ng imperyo ay hindi ang kanayunan, at hindi ito ang lugar kung saan sila maaaring maghahari ng walang ingat. Ang lugar. Tumango si Feng Yunyang, at agad siyang tumayo at naglakad patungo kina Yehan at ng iba pa, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay agad na naging walang pakialam, tiningnan niya si Yehan at sinabi, alam kong medyo malakas ka, ngunit iyon lang. Sa lungsod ng imperyo, maraming tao ang mas malakas sa iyo, at ang lakas na ipinagmamalaki mo sa lungsod ng desyerto ay hindi man lang ang pinakamababa rito, kaya ipinapayo ko sa iyo na maging mas matapat. Inilapag ni Yehan ang kanyang baso ng alak, tiningnan si Feng Yunyang, at sinabi, hindi ko kailangan ang iyong paghatol sa akin, kung kumpiyansa kang kaya mo akong harapin, maaari mong subukan. Nang marinig ito, nanlamig ang ekspresyon ni Feng Yunyang, at sinabi niya, ang iyong pagmamataas ay mananatiling hindi nagbabago kahit nasa lungsod ng imperyo, anuman, kailangan mong magbayad para sa iyong pagmamataas sa huli. Feng Yunyang, dahil ikaw din ang kalaban ng Kuya Yeko. Malamig na umungol si Mo Feiwo. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng kaunting intensyon sa pagpatay sa dating walang pakialam na mukha ni Feng Yunyang. Agad na, sinuntok niya si Yehan. Ang suntok ay napakabilis at paputok. Magmumukha siyang mapatla sa harap ng kanyang sariling lakas, at gagamitin niya ang kanyang sariling lakas upang ipaalam kina Yehan at ng iba pa kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa kanya. Lag-itik. Gayunpaman, bigla, nang suntukin ni Feng Yunyang si Yehan, gumalaw ang palad ni Yehan, at ang espada ng Moni na nakalagay sa mesa ay agad na nakatakas, at ang bilis ng paghawak ng espada ay napakabilis. Bago pa man makita ng mga tao sa paligid ng malinaw, ang espada ng Moni ay nakalagay na sa leeg ni Feng Yunyang, na nagdulot ng pagtigil ng bilis ng suntok ni Feng Yunyang, at hindi na siya ng ahas na sumulong pa. Kung gumalaw pa siya, papatayin siya ni Yehan. Ang espada na ito ay tiyak na pupugutan ng kanyang ulo. Ang tagpong ito ay nagulat sa mga tao sa paligid. Kahit na si Feng Yunyang ay kamakailan lang pumasok sa kaharian ng makalangit na tao, hindi siya magiging ganoon kaina, di ba? Gamit ang isang galaw, napigilan siya ng kalaban. Napakabilis na paghawak ng espada. Nang makita ang binata na nakaupo ng walang galaw sa mesa ng alak, ngunit ang espada ay nasa leeg na ni Feng Yunyang, ang mga mata ng mga tao sa restaurant ay nagtipon, ang kalaban ay nasa tuktok pa rin, ngunit ang bilis ng paghawak ng espada ay napakabilis, kahit si Feng Yunyang, na nasa unang yugto ng kaharian ng makalangit na tao, ay hindi makasagot. Sa sandaling ito, namumutla ang mukha ni Feng Yunyang, at ang espada ni Yehan ay pumihil sa kanya, na nagdulot ng pagiging lumhampula ng kanyang gwapong mukha. Nagulat din si Feng Wuji. Nang makita si Feng Yunyang na napigilan ng espada ni Yehan, isang natatakot na ekspresyon ang kumislap sa kanyang mukha. Matagal na ba simula nang ang lakas ni Yehan ay makapidyo sa kaharian ng makalangit na tao? Wuji, ito ba ang maliit na lalaking pinag-uusapan mo? Mahinang umungol si Feng Wuyong, at pagkatapos ay tiningnan niya si Yehan ng may madilim na mga mata. Kung alam niya na ang mga kasanayan ni Yehan sa espada ay napakabilis, hindi niya hahayaang gumalaw si Feng Yunyang.
Kung ikakalat na ang kanyang pamilya Feng ay isang master ng langit at tao, hindi siya kasing galing ng isang cultivator na nagtitipon sa tuktok, hindi ba ito magpapatawa sa pamilya Feng? Nang makita ito, nanigas ang ekspresyon ni Feng Wuji. Agad na, nakita kong tumayo si Feng Wuyong na may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa panlabas na lungsod na ito, sa mga nakababatang henerasyon, hindi pa siya natatakot sa sinuman, at hindi niya hahayaang umakyat ang sinuman sa kanyang ulo. Palayain mo si Yunyang, lalabanan kita ng husto at tingnan natin kung kaya kitang patayin. Pinahihit ni Feng Wuyong ang kanyang leeg at tiningnan si Yehan ng may ngisi sa kanyang matabang katawan. Mukhang may isang nakakatakot na paputok na puwersa na inilalabas. Nang marinig ito, uminom si Yehan ng alak, lumingon upang tumingin kay Feng Wuyong at patag na sinabi, kung gusto mong palayain ko siya, maaari, maliban kung may kakayahan kang palayain ko siya. O hayaan mong gawin ito ni Feng Wuji sa kanyang sarili. Umakyat mula sa lupa at magmakaawa sa akin na palayain ko siya. Tungkol kay Feng Wuji, upang maging matapat, talagang ayaw siya ni Yehan. Sa modernong lipunang Chino, ang ganitong uri ng tao ay karaniwang isang master na hindi magaling sa paninigarilyo. Wala siyang kasanayan, ngunit medyo naiinggit siya. Lahat ay mukhang hindi ka nais-nais sa mata, ang ganitong uri ng tao ay mas malakas kaysa kay Yu Wenlai noon. Sa restaurant, nang marinig ang mga salita ni Yehan nang walang pakialam, si Feng Wuji, na naghihintay na manood ng palabas, ay agad na nagmukhang baluktot. Hayaang gumapang siya upang magmakaawa kay Yehan na palayain si Feng Yunyang. Putang inang gago, nananaginip ka. Mukhang mabangis si Feng Wuji, nakatitig kay Yehan na parang isang mabangis na hayop. Sa sandaling ito, naramdaman niya na nakaranas siya ng isang malaking kahihiyan. Sinadya siyang inaapi ni Yehan. Totoo, sinasadya ni Yehan na inaapi si Feng Wuji. Kung ang ganitong uri ng tao ay hindi tuturuan ng leksyon, palagi niyang iisipin na madali kang api-apihin. Panaginip, malamig na ngumiti si Yehanhan, at ang mahigpit na hawak na espada ng Moni ay bahagyang tumaas. Agad na, nakita ng lahat sa restaurant na ang matalas na talam ay agad na nag-iwan ng isang mahinang mantsa ng dugo sa leeg ni Feng Yunyang. Gamit ang kaunting puwersa, ang ulo at katawan ni Feng Yunyang ay ganap na maghihiwalay. Sa sandaling ito, ang mukha ni Feng Yunyang ay nabaluktot din, at ang kanyang panloob na galit at takot ay magkakahalo, at napigilan siya ni Yehan. Ito ay isang bagay na hindi niya naisip, at ngayon ang kanyang buhay ay nasa kamay pa rin ni Yehan. Naramdaman ang intensyon sa pagpatay na inilabas ni Yehan, marahil ang lalaking ito sa harap niya ay talagang may lakas ng loob na patayin siya rito. Kabanata 1369. Maglakas loob ka. Nagngalit si Feng Wuyong, at ang malakas na aura ay puno ng hangin, na parang isang malakas na hangin ang dumaan sa restaurant. Matapos manatili sa panlabas na lungsod ng napakatagal, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong may ganitong tapang sa harap niya. Para sa kanyang mukha, hindi niya man lang inilagay ang kanyang pamilya Feng sa kanyang mga mata. Ang lalaking ito ay masyadong matapang. Maglakas loob ba talaga siyang patayin si Feng Yunyang? Nagkatinginan ng mga tao sa restaurant nang may pagtataka. Isang outsider ang nang-ahas na lumaban sa pamilya Feng. Ang tapang na ito ay parehong nakakagulat at kahanga-hanga. Nang marinig ito, tiningnan ni Yehan si Feng Wuyong, at malamig siyang ngumisi, maglakas loob ka bang subukan ito mismo? Ako ay isang tile, at ikaw ay porselana. Depende kung mayroon kang tapang. Nang marinig ito, nakita kong naglakad si Xu Chenmei patungo kay Feng Wuyong, mahina siyang umungol at sinabi, anong uri ng kasanayan ang paghawak sa isang tao bilang pantubos at pagbabante sa iba? Kung mayroon ka talagang kakayahang lumaban kay Wuyong tulad ng isang lalaki. Ngumiti si Yehanhan at sinabi, hindi talaga ito isang kasanayan ang pagbabante sa iba sa pamamagitan ng paghawak sa iba bilang pantubos. Katulad lang ito ng gusto mo lang na umalis ang mga tao rito. Binabantaan mo rin ang mga tao rito gamit ang iyong sariling background sa pamilya, at ako, ang ginagawa mo ngayon ay dapat ituring na pagbabayad sa iyong sarili gamit ang iyong sariling paraan, tama ba? Ikaw. Isang madilim na ekspresyon ang kumislap sa mga mata ni Xu Chenmei, ito ang lungsod ng imperyo, ipinapayo ko sa iyo na huwag masyadong maging mapagmataas, dapat mong malaman na hindi mo lamang inaapi ang pamilya Feng, kundi pati na rin ang aking pamilya Xu. Ang pamilya Xu, malamig na ngumisi si Yehanhan, sino nga pala si Xu Chanjiao? Mukhang alam mo rin na ang aking nakatatandang kapatid ay si Xu Chanjiao. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang mukha ni Xu Chenmei ay nagkaroon ng pagmamalaki. Hindi, mali ka, hindi ko siya kilala. Walang pakialam na sinabi ni Yehan,
ito lang ay maswerte ang taong ito, hindi ko siya pinatay noong nasa Raoshui City ako, kung hindi, ang iyong pamilya Shu ay wala na si Shu Chanzhou ngayon. Ang numerong ito. Dahil karapat-dapat ka na maging kalaban ng aking nakatatandang kapatid. Malamig na tiningnan ni Shu Chenmei si Yehan. Ngumiti si Yehanhan, ang tanong na ito, sa palagay ko ay mas magandang sagutin mismo ni Shu Chanzhou. Palayain mo si Yunyang, kung mayroon ka talagang kakayahan, lumaban ka sa akin. Isang malakas na pagkapuot ang inilabas mula sa katawan ni Feng Wuyong at ang nakakatakot na intensyon sa pagpatay ay kumalat sa buong restaurant. Sige, pero gaya ng sabi ko, maliban kung mayroon kang kakayahang palayain kita, pero pinapaalalahanan kita, bago mo gawin iyon, isipin mo kung buhay pa ba siya. Walang pakialam na tumingin si Yehan. Siyempre, kung kaya mong magpakrol kay Feng Wuji at magmakaawa sa akin, kung gayon ay palalayain ko siya ng walang anumang pinsala. Nang marinig ito, matalim na sinabi ni Feng Wuyong, bata, napakasama mo, babaliin ko ang bawat buto sa iyong katawan mamaya. Matapos magsalita, tiningnan ni Feng Wuyong si Feng Wuji at walang pakialam na sinabi, gawin mo ang sinasabi niya, ayaw kong ulitin ito. Kuya Wuyong, ang mga salita ni Feng Wuyong ay nagdulot ng lalong pangit na mukha ni Feng Wuji. Gayunpaman, ang kanyang katayuan ay isang young master lamang ng isang sangay na pamilya ng pamilya Feng. Kung ikukumpara kina Feng Wuyong at Feng Yunyang, ang kanyang katayuan ay walang alinlangang mas mababa. Habang nakatingin sa lubhang walang pakialam na mukha ni Feng Wuyong, nakaramdam si Feng Wuji ng pagkadismaya sa kanyang puso, ngunit nagsalita na si Feng Wuyong, kung hindi siya susunod, anong katayuan ang magkakaroon siya sa pamilya Feng sa lungsod ng imperyo. Agad na, sa ilalim ng mapanuring mga mata ng lahat sa restaurant, yumuko si Feng Wuji, ibinaba ang kanyang ulo, humiga sa lupa, at dahan-daang gumapang patungo sa posisyon ni Yehan. Nang makita ito, ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid niya ay nagulat, at nanlaki ang kanilang mga mata. Isa-isa nilang ibinagsak ang kanilang mga mata sa kalmadong si Yehan. Ang lalaking ito, nag-iisa, ay pinigilan ang tatlong kabataan ng pamilya Feng, at ang isa sa kanila ay si Feng Wuyong. Kahit na hindi ito ganap na napigilan ng lakas, kaya niyang gawin ito ay sapat na kahanga-hanga. Malamig at mapangwasak ang tingin ni Feng Wuyong. Kahit na ang taong nakahiga sa lupa ay hindi siya, kinakatawan din nito ang pamilya Feng. Nang makita si Feng Wuji na dahan-daang gumagapang mula sa lupa, kalmado ang itsura ni Yehan. Ang leksyong ito ay dapat sapat na para kay Feng Wuji, at sa susunod na makita siya ng kalaban, hindi na siya magsasalita ng ganoon kabastos. Ang pagiging Yehan ay maituturing na nag-iiwan ng puwang kina Feng Wuji, Feng Yunyang at Feng Wuyong. Ngayon, pumayag si Feng Wuyong sa kahilingan ni Yehan na pretuhin si Feng Wuji sa ganitong paraan. Habang napupuot si Feng Wuji kay Yehan, hindi ba siya magagalit kay Feng Wuyong? Nang makita ang tagpong ito, ang mukha ni Mo Feiho ay nagpakita ng isang lubos na nakahinga ng maluwag na ekspresyon. Para sa isang taong tulad ni Feng Wuji na walang utang na loob at nananabik sa kanyang kagandahan, matagal na niyang ninanais na mapahiya siya mismo. Bata, papatayin kita mamaya, at pagsisisihan mo ang paggawa ng desisyong ito. Mahigpit na kinuyam ni Feng Wuyong ang kanyang mga kamao, at ang kanyang nakakatakot na mga mata ay mahigpit na nakatitig kay Yehan. Pinipigilan pa rin si Feng Yunyang, tiyak na pupugutan niya ng ulo si Yehan gamit ang isang suntok upang mailabas ang kanyang galit. Matabang lalaki, depende kung mayroon kang kakayahan. Umungol si Yehan, pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Feng Wuji, at walang pakialam niyang sinabi, bago mumurahin ang isang tao sa susunod, isipin mo kung mayroon kang ganitong lakas, tinuruan kita ng isang katotohanan ngayon, ang mga walang kakayahan ay maaari lamang maging mga inabando ng bata sa huli. Ang mga walang kakayahan ay maaari lamang maging mga inabando ng bata sa huli. Sa katunayan, ganap na naunawaan ni Feng Wuji ang pangungusap na ito sa sandaling ito. Kung ikukumpara kina Feng Wuyong at Feng Yunyang, ang kanyang katayuan sa pamilya Feng sa lungsod ng imperyo ay napakababa, at gagawin niya ang anumang hilingin sa kanya ng kalaban. Malungkot ang ekspresyon ni Feng Wuji. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng isang malaking kahihiyan at kahihiyan. Nais niyang punitin si Yehan, at napupuot din kay Feng Wuyong. Bata, ngayon ay maaari mo nang palayain si Yunyang at lumaban sa akin, tama ba? Mahinang umungol si Feng Wuyong, ang kanyang mga matang puno ng pagkapuot ay nakatitig kay Yehan, at ang intensyon sa pagpatay ay umiikot sa paligid niya. Nang marinig ito, lumingon si Yehan upang tumingin kay Feng Wuyong, ang kanyang mga nakapikit na mata ay malamig na kumikislap, kung gusto mong lumaban, sasamahan kita hanggang sa huli.
Nang marinig ito, ang pagkapuot sa katawan ni Feng Wuyong ay biglang tumaas, at kumalat ito. Basta't palayain ni Yehan si Feng Yunyang, papatayin niya ito gamit ang isang suntok upang mailabas ang kanyang galit. Kabanata 1370. Hindi ko inaasahan na madadala ka ng isang taong nagtitipon sa tuktok, napakatawa. Gayunpaman, nang sumabog ang pagkapuot ni Feng Wuyong, isang grupo ng mga tao ang nagsunod-sunod na pumasok mula sa labas ng restaurant, at ang mga pagsabog ng masasamang espiritu ay inilabas ng mga taong ito, na nagdulot ng lubhang nakakatakot na kapaligiran sa buong restaurant. Lahat ng mata ay nakatuon sa grupo ng mga taong pumasok sa restaurant. Pamilya Gu Huazang. Sa sandaling ito, lahat ng mata ay nahulog sa isang gwapong binata sa harap ng grupo ng mga tao. Ang lalaking ito ay mga 23 o 24 na taong gulang, nakasuot ng dilaw na balabal, at ang kanyang buong katawan ay puno ng aura ng makapangyarihang karangalan. Ang kanyang presensya, kahit na siya ay itinapon sa karamihan, mahahanap pa rin siya ng mga tao sa unang tingin. Si Gu Huazang, ang numero 1 henyo ng pamilya Gu, ang kanyang lakas ay mas mataas pa kaysa kay Gu Muiang. Tulad ni Feng Wuyong, nasa kalagitnaan din siya ng yugto ng kaharian ng makalangit na tao, ang kanyang hitsura, at sa likod niya ay maraming nakababatang henerasyon ng pamilya Gu. Sa sandaling ito, ang mga taong ito ay may daladalang isang nakakatakot na masasamang espiritu, at pumasok sila sa restaurant. Bukod pa rito, sa paligid ng restaurant na ito, mayroon ding mga masters mula sa pamilya Gu na nakapalibot dito. Gu Huazang, nasa lahat ka ng lugar, ano ba ang ginagawa mo rito? Tinitigan ni Feng Wuyong ang gwapong binata na naglalakad papasok, at nang marinig iyon, malamig na ngumisi si Gu Huazang, at sinabi, Feng Wuyong, masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili, maaari akong pumunta kahit saan ko gusto sa napakalaking panlabas na lungsod na ito, ano ang kinalaman nito sa iyo? Pagkatapos ng lahat, malamig na tiningnan ni Gu Huazang si Yehan, at isang lubhang malamig na tinig ang lumabas sa kanyang bibig, ikaw ang pumatay sa aking kapatid na si Gu Muiang, tama ba? Ano? Pinatay niya si Gu Muiang. Ang mga salita ni Gu Huazang ay nagulat sa mga tao sa restaurant, at maging ang mukha ni Feng Wuyong ay nagpakita ng gulat. Ang pamilya Gu at si Gu Muiang ay namatay sa mga kamay ng isang hindi kilalang cultivator. Ang lungsod ay hindi na isang lihim, ngunit ang taong pumatay kay Gu Muiang ay hindi pa naipapakalat sa panlabas na lungsod na ito maliban sa iilang nakakaalam. Habang tinitingnan ang batang mukha ni Yehan, maraming tao ang nahihirapang maniwala na kahit na si Gu Muiang ay hindi ang numero 1 henyo ng pamilya Gu, siya ay isang henyo pa ring master sa unang yugto ng kaharian ng makalangit na tao, ngunit siya ay nadaig ng henyo na nasa tuktok sa harap niya. Ang binata ay pinatay. Kaya ikaw ang pumatay kay Gu Muiang, kaya naman nang ahas kang maging ganoon ka mapagmataas. Malamig na umungol si Feng Wuyong, ngunit ang pagkapuot na gumugulong sa kanyang katawan ay hindi pa rin nababawasan. Nang marinig ito, ang titig ni Yehan ay lumipat mula kay Feng Wuyong patungo kay Gu Huazang, at kalmadong sinabi, ano kung pinatay ko siya? Napakahusay. Nang marinig ito, naglakad si Gu Huazang pasulong, na may matalas na hininga na nakabalot kay Yehan, at sinabi, kung papatayin mo si Gu Muiang, ako, Gu Huazang, ay papatayin kita, ngunit para sa kapakanan ni Leng Xingmo, bibigyan kita ng patas na pagkakataon na lumaban, at pagkatapos ng 3 araw, magkakaroon ng isang buhay at kamatayang paghaharap sa panlabas na lungsod, maglakas loob ka bang lumaban? Bakit hindi ako maglakas loob? Malamig ang ekspresyon ni Yehan, at isang kamangha-manghang espiritu sa pakikipaglaban ang sumabog mula sa kanya. Talagang gusto niyang makaharap ang mga henyo na ito sa lungsod ng imperyo isa-isa, at tingnan kung sila ay talagang ganoon kalakas gaya ng tsismis. Nang makita ito, maraming tao ang lumiit ang kanilang mga mata at pumunta sa entablado ng buhay at kamatayan. Pagkatapos ay ang buhay at kamatayan ay magpapasya sa kapalaran. Paano nang ahas ang binata na nagtitipon sa tuktok na talagang maglakas loob na lumaban? Hehe, kawili-wili. Tumingin si Feng Wuyong kay Yehan at malamig na ngumiti, pagkatapos ay sumulyap siya kay Gu Huazang at sinabi, Gu Huazang, gusto mo siyang patayin, at gusto ko rin siyang patayin, paano natin ito hahatiin? Nang marinig ito, tiningnan ni Gu Huazang si Feng Wuyong ng may madilim na tingin, at sinabi, Feng Wuyong, ang kanyang buhay ay akin, Gu Huazang, at mas mabuting huwag makialam ang inyong pamilya Feng. Matapos magsalita, nagpatuloy si Gu Huazang sa pagtitig kay Yehan, at sinabi sa isang malamig na tinig. Tandaan, kung hindi ako kikilos ngayon, ginagawa mo siyang isang pabor kay Leng Xingmo, kaya mas mabuting tuparin mo ang iyong salita at makipagkita sa akin sa oras sa loob ng 3 araw.
Isang labanan sa entablado ng buhay at kamatayan, bukod pa rito, hindi mo man lang iniisip na umalis kapag nakarating ka na sa panlabas na lungsod na ito, maliban kung kaya mo akong patayin sa entablado ng buhay at kamatayan, o mapatay ako. Walang pakialam na sinabi ni Yehan, mula nang humakbang sa arena na ito, nahaharap sa mga taong kapantay ko, sino man sila, hindi pa ako natatakot na lumaban, at lalong hindi tatakas. Pagkatapos ng 3 araw, lilito ako sa entablado ng buhay at kamatayan sa oras upang lumaban sa iyo. Napakahusay. Pupugutan ko mismo ang iyong ulo kapag nasa entablado na ako ng buhay at kamatayan. Ang mga matang parang kutsilyo ay nahulog kay Yehan, at lumingon si Go Huazang at umalis, mabilis na pumunta at umalis. Di nagtagal, ang grupo ng mga alagad ng pamilya Go na sumunod sa kanya ay nagbigay kay Yehan ng walang pakialam na tingin, at pagkatapos ay sinundan si Go Huazang at umalis. Para kay Yehan, ang binata na pumatay kay Gu Muiang, gusto ng lahat sa pamilya Gu na punitin siya, ngunit sinubukan ni Leng Xingmo na protektahan si Yehan, kaya kahit na kinapopootan ng pamilya Gu si Yehan, gusto nilang patayin siya. Kailangan din nilang sundin ang mga alituntunin, at ang mga alituntunin ay isang labanan ng buhay at kamatayan. Sa ganitong paraan, kahit na mamatay si Yehan, si Leng Xingmo ay hindi na makakapagsalita. Siyempre, hindi si Leng Xingmo ang talagang kinatatakutan ng pamilya Gu. Kahit na si Leng Xingmo ay isang napakamakapangyarihang henyo sa lungsod ng imperyo, hindi siya sapat upang matakot ang pamilya Gu. Ang mga tao sa likod, kahit na si Yehan ay maaaring wala namang kinalaman sa mga tao sa likod ni Leng Xingmo, ngunit kailangang mag-ingat ang mga tao ng pamilya Gu dito. Kuya Huazang, kailangan mo bang magpadala ng isang tao upang sundan siya? Paano kung tumakas siya? Nang marinig ito, malamig na sinabi ni Gu Huazang, kapag nakarating na siya sa lungsod ng imperyo, kung gusto niyang tumakas, kailangan niyang tanungin ako kung pumapayag ang pamilya Gu na harangan ko ang pintuang bayan ng lungsod. Basta't magpakita siya ng mga palatandaan na aalis sa lungsod, agad siyang patayin. Ang laban na ito ay hindi maiiwasan para sa kanya. Kung papatayin niya si Muiang, maaari lamang siyang humingi ng tawad sa pamamagitan ng kamatayan, kung hindi dahil sa taong kinatatakutan sa likod ni Leng Xingmo, gusto ko siyang patayin ngayon din. Nang makita si Go Huazang na nag-alis ng mga tao, sa loob ng restaurant, tiningnan ni Feng Wuyong si Yehan, at sinabing may malamig na ngiti, talagang nakakagulat, ikaw ang pumatay sa lalaking iyon na si Gu Muiang, kaya naman ang ahas kang maging ganoon ka mapagmataas, sige, ngayon ay hindi kita gagalawin, hayaan mong makita kung paano ka mamamatay sa mga kamay ng lalaking iyon na si Go Huazang sa entablado ng buhay at kamatayan pagkatapos ng 3 araw. Marahil, hindi mo na makikita ang araw na ito. Magaan na sinabi ni Yehan. Talaga, malamig nang umisi si Feng Wuyong at sinabi, kahit na mabuhay ka kay Gu Huazang, ako, Feng Wuyong, ay hindi hahayaan kang mabuhay pa. Sinabi ni Yehan, kung ikaw, Feng Wuyong, ay may kakayahan, maaari mo itong subukan.